Lagot na! Just in breaking news, VP Sara Duterte bumuelta FPRRD tatakbo bilang Vice President. President si VP Sara, Vice President si FPRRD. Aba, alam, malakas yan, ha? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Talagang si PBBM dyan, mawiwindang. Masashock talaga ang kampo ni PBBM dyan. Okay? Ipaliwanag natin yan mamaya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kumakalat kasi ngayon itong panawagan ng taong bayan na tatakbong presidente si VP Sara, tapos ang Vice President po ay si former President Duterte. At matinding tandem ito kung ito ay mangyari. Now, ano bang epekto nito sa mundo ng politika? Kasi siyempre, itong mga kalaban, sina PBBM, itong si Tambaloslos, ano ito? Tapos na ang laban. Kasi kung ito ang matutuloy, itong panawagan ng taong bayan na VP Sara for President, President Duterte for Vice President, wala na. Tapos na ang laban dito. Okay? Yan ang... Sigurado yun, tapos na talaga ang laban kung tutuusin. Di ba? Si VP Sara tatakbong presidente, ang tatay niya tatakbong Vice President. Di ba? Malakas yung tambalan na yan. Pero ang tanong dyan, is talaga bang kakayanin kaya ni FPRRD na tumakbo pa bilang Vice President? Siyempre matagal pa yun 2028 pa yun. 'Di ba? Siyempre ngayon nagkakaedad na si FPRRD, 'di ba? Ako gusto ko malakas si FPRRD, no? Tumagal pa ang kanyang buhay dahil kailangan pa siya ng mga kababayan natin. 'Di ba? Pero para sa akin, mas maganda na siguro kung si FPRRD ay magpahinga, 'di ba? Magpahinga. Dapat sa kanya kasi nagre-relax Nagre-relax na lang. Kasi bilang Vice President kasi, no, is nakaka-stress yan Nakaka-stress yung ganyan. Kahit Vice President lang. Kahit sabihin na syempre maging presidente si VP Sara, Vice President siya, hindi naman sila magkokontrahan syempre. May teamwork yung dalawang yan Kung nakikita nga natin, Vice President at President laging nag-aaway, hindi magkasundo sa ano. Siyempre yan, magkakasundo yan. 'Di ba? Hindi naman magkokontrahan yan dalawang yan. Magsisiraan si FPRRD at si VP Sara. Hindi ganyan. Maganda talaga. Pero kung malakas si FPRRD talagang medyo bata-bata pa si FPRRD, is maganda talaga. Go ako dyan. Para sa akin kasi si FPRRD, mas maganda kung nagre-relax na lang siya, wag na siyang bigyan ng stress pa. 'Di ba? Hindi ko pinapangunahan yung pero sa akin, ako concern ako sa health ni FPRRD dahil mas maganda naman na matamasa ni FPRRD yung pagre-relax naman. Kasi yung pasukin niya yung mundo ng nakaka-stress. No? Kung magkakaroon ng Vice President si VP Sara, pwede siyang kumuha sa dalawang kapatid niya kung sino doon. Nandiyadyaan naman si Basti Duterte, nandiyadyaan naman si Paulo Duterte. No? Isa sa dalawang yon. And I'm sure na malakas naman sila sa tao. No? Malakas pa rin ang magiging tandem ni VP Sara at sa dalawang kapatid niya kung sino man mapipili doon. At isa pa, mas magagampanan ng maayos, no, ni Baste or Paulo kung sino mapili doon bilang Vice President. Kasi syempre, kailangan naglalakad-lakad ka pa rin dyan. Kailangan kumikilos ka pa rin dyan Hindi naman pwedeng paupo-upo ka lang dyan. 'Di ba? Kaya yan ni Baste kung sino man sa dalawa. 'Di ba? Mas magagampanan nila. Makakagalaw sila ng maayos. No? Si FPRRD kasi mas mainam talaga is gano'n na lang na pahinga. Advisor, mas maganda. Advisor na lang. Kontento na ako sa nagawa ni FPRRD para sa taong bayan. Kontento na ako ron 'Di ba? Kayo, syempre, yung mga tao pa rin is humihiling
na FPRRD, tumakbo ka pa rin. Pero syempre ako, concern lang ako eh. Tumitingin pa rin ako sa health ni FPRRD. Syempre, nagkakaedad na sa FPRRD habang tumatanda tayo, is doon naman yung pahina ng pahina yung katawan natin. No? Kaya dapat siguro is wag nang bigyan ng stress para siya. Baka mamaya dyan pa magkasakit si FPRRD na wag naman. 'Di ba? Ganun yun. Ang una nating pag-uusapan, itong uhaw na uhaw ang taong bayan na maluklok bilang the two highest ranking official itong mga Duterte. VP Sara at si former President Duterte. Yan pag-uusapan natin mamaya. Matataranta Talagang si kalaban PBBM nila dyan, dyan. mawiwindang, masyashock talaga ang kampo ni PBBM dyan. Okay? Ipaliwanag natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan, ito ring grupo, mga kaalyado ng ating Pangulong Marcos Jr. Ha? Naghahanda na rin sila kung sino ang kanilang mga manok, ha? Sa Senado, okay? So ang Nationalista Party nakipag-alyansa na raw na sa partido ni Presidente Bongbong Marcos para sa 2025 elections. Ayan, ipinakita nila ha na malakas raw sila. Oh. Yung mga plano nyo dyan, ha? Itong kaalyado ni Duterte, itong mga kung ano-anong mga partido na nag-merge ngayon, lahat, ubos kayo lahat kapag matuloy itong VP Sara Duterte tandem. Okay? Kasi para sa akin, yung kabila, kahit sabihin nila na malakas ang line-up namin, no? Sa kanila kasi makikita nila malakas kami. Yun ang paniniwala. No? Puro sikat to puro kilala to. 'Di ba? Pero ang tanong dyan, 'di ba? Magustuhan kaya ng taong bayan yung line-up na yun? Kasi kapag eleksyon, ang taong bayan ang nagdidesisyon kung sino ang mauupo sa bawat tumatakbo. Hawak nila ang timon. Sila ang nagpapatakbo ng barko. 'Di ba? Pwera na lang kung sinasabi ng iba, no? Oh, may Smartmatic, baka makontrol nila yan. Ay, pangit naman yun. Mas maganda kung mananalo ka at magsisilbi ka sa bansa, no? Na niloklo ka mismo ng mga tao doon sa malinis na paraan. 'Di ba masarap maglingkod ng ganon? Kaysa yung nanalo ka sa ganon, no? Nakaupo ka, pero sandamakmak na basher ang aabutin mo. Sandamakmak na panunuya. 'Di ba? Naku, di ka naman nanalo ganito dinayag. 'Yun, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing magkakaroon ng ganon, pero tayo is nag-a-advise. Pwede ako mag-advisor, no? Kumbaga, wag na natin dagdagan o wag nyo nang dagdagan yung galit ng mga tao. 'Di ba? Mas maganda kung maglaban sa patas na paraan. 'Di ba yung patas, no? Kung matatalo, mananalo. Kasi kahit sabihin maganda yan, tao pa rin ang nagdidesisyon. Yan pag-usapan natin yan lahat-lahat. Pero bago ito natin pag-usapan, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang video, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa ating mga balita. Paki-subscribe po sana ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So marami ditong hindi pa nakasubscribe. Follow. Ready? 1, 2, 3, go! Go! Thank you very much. So nakapalo, subscribe na ba? So, eto na nga. Simulan na natin ha. Parang uhaw na uhaw ang taong bayan sa tandem ng VP Sara for President and Tatay Digong for Vice President. Okay, bakit uhaw na uhaw itong kababayan natin ngayon dito? Siyempre, hindi na po sila satisfied sa nangyari ngayon sa pamumuno ni PBBM. So, irerespeto pa rin natin yung kanyang pagiging presidente, pero gusto na ng taong bayan na maibalik itong the kind of leadership Duterte has. Okay? So kayo, ang tanong ko dito, payag ba kayo na ang magiging presidente ay itong si VP Sara at ang magiging vice presidente ni VP Sara ay si Tatay Digong natin? Okay? Sabi pa nga ng dating spokesperson legal counsel Attorney Panelo, kung ito'y mangyari, tapos ang laban. Kasi kung mapapansin nyo, ang grupo ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, nagpupulong na sila. Iba't ibang mga partido po nakipag-alyansa na po, kaalyado na sa administrasyon. Mga partido na yan. Kasi kung yan tandem na yan ang tatakbo, talagang matataranta talaga sila dyan No? Yung mga nangangarap na maging presidente tsaka vice president, wag nang mangarap, magsasayang lang kayo ng effort.
Di ba? Kapag yung dalawa tumakbo, no, sino maaaring ipantapat sa kanila kung sakasakaling tumakbo yung dalawang mag-ama na yan? Di ba? Sino? Meron pa ba? Di ba? Ang tanong doon kung tatanggapin ba ni FPRRD. O yung sinasabi nga ng iba na Marcos resign, ganun. Kung sakali naman na umalis o mapaalis si Marcos, si PBBM, tanggapin kaya ni FPRRD yung ano din na posisyon na, ikaw ang vice president ko tapos ganito. Ako ang president. Siyempre ayaw ni FPRRD nga na bumaba si PBBM. Kaya sinabi niya, magtrabaho ka, hindi kita pabababain. Kumbaga, hindi sinasabi niya na hindi niya pabababain si PBBM, ayaw ni FPRRD ng ganun. Mas gusto niya kung magiging presidente si VP Sara is dadaan sa tamang proseso. Yung talagang laban kung laban. Diba? Doon sa tama talaga na ang tao mismo ang magluluklok sa'yo. Hindi dahil sa natanggal yung presidente, tapos papalitan siya. Hindi dahil sa ganun. Ayaw nila ng ganung labanan. Ngayon, kung magkakaroon ng eleksyon, tatakbo talaga yung mag-ama, di ba malakas talaga yon. Pero depende pa rin kay FPRRD. Kahit sabihin ko na medyo gusto ko kasi magpahinga na lang si FPRRD. Although gustong-gusto ko talaga siya mag-vice. Pabor ako doon. Di ba? Kung siya ay bata-bata pa at kung talagang kaya niya pa. Di ba? Kung kaya niya pa. Di ba? Depende pa rin sa desisyon ni FPRRD yan. Siya magdidesisyon yan. Kung sakaling dumating yung panahon na yon, na hilingin ng mga tao na mag-vice ka at talagang, sige, mag-vice ako. Wala na tayong magagawa doon. 'Di ba? Pero ako, syempre, may option pa rin na nandiyan naman si Paulo Duterte, nandiyan si Basti Duterte, may mapagpipilian pa rin na mas alam natin na kayang sundan yung yapak ng kanilang ama sa pamumuno ng bansa. 'Di ba? Pinapakita nila, that only shows na sila ay powerful, nagkaisa na sila, unity team raw sila. Pero ang sa akin, in my own opinion, kapag maging totoo itong mangyari na VP Sara at Tatay Digong tandem, ubos kayong lahat ng mga partido dyan na nakipag-alyado kay Marcos Jr. Parang nagbo-bolt in na sila eh. Yan ang totoo. Okay? So, ipapakita ko itong balita na ito patungkol dito. Okay? So, tayo ay magre-react at i-elaborate natin more kung ano ang posibleng mangyari dito, ha? Okay? Pasok, ano ba ito? Teka muna. Paano ba ito i-play? Yan, play. Samantala, Teresa, sunod-sunod yung pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng mga partidong pampolitika sa Pilipinas. Malapit na dahil kasi eleksyon na. At ako ilang buwan na Teresa, filing na ng Certificate of Candidacy. At dahil dyan naniniwalang karamihan na bahagi ito ng paghahanda ng sino man na gustong tapatan ang puwersa ng mga Duterte. Pero ang tanong, may laban nga ba? Narito ang komento na aking kapartner dito sa programa. Pakinggan natin ito sa report ni Sara Santos. Kamakailan lang ay ginanap ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ay ang alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng... Ito yung grupo ni na PBBM, ha? Nakipag-alyansa na yung ibang... At tatlong partido ito, ha? To think na tatlong partido. Ano ang mensahe nila dito? Pilipinas o PFP na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at National Unity Party o NUP. Kakaanunsyo nga lang din ng liderato ng Kamara na inaasahang sasali sa Administration Coalition ng PFP, ang Nationalista Party, sa katapusan ng buwan. Matatandaan na nauna nang nakipag-alyansa ang partido ni Romualdez, ang Lakas CND, sa PFP noong Mayo 8 na sinundan ng Nationalist People's Coalition o NPC noong Mayo 18. Pero para saan kaya ang mga koalisyong ito? Sabi ng House Speaker, ang hakbang na ito ay para siguraduhin kaalyansa ng Partido Federal ni PBBM ang lahat ng major political parties sa bansa. Ito naman ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa posibilidad na gawin itong panakot sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Ito raw ang ginagawa ng kumakampi dito kay PBBM. Pananakot raw ito sa kalabang mga Duterte. Pinukuha talaga nila yung mga malalakas na partido, no? Pinantatapat. Samantalang yung kalaban, ito, si VP Sara, tapos yung mga Duterte, no? Kumbaga parang may partida na eh. No? Hindi masyadong talagang walang mga partido masyado dito kay VP Sara eh. Ano kaya? Kaya nagiging exciting yung eleksyon, para siyang telenovela. Habang tumatagal siya, gusto nating malaman kung ano yung magiging ending ng istorya. Di ba? Takot? Tingnan natin. Kasi kung mangyari itong tandem na ito ng VP Sara at si Tatay Digong, ito lang yung sasabihin ko. Huwag kayong babalik sa PDP, okay? Kasi it will become popular again. Ang taong bayan magsisigaw yan. Duterte tandem.
at kayong nandyan sa partido ni PBBM, ha? Huwag kayong babalik sa kampo ng mga Duterte, ha? Na manggagamit kayo. Nako, malabo yan, Sir Donmar. Alam mo naman yung mga yon, di ba? Kung saan merong palay, doon tumutuka. Di ba? Ganun yun eh. Kung sino yung nakikita nila nga, yamado to. Di ba? Doon tayo. Nakita nila, dehado yung mga Duterte kasi wala naman sa posisyon yung mga Duterte. Dito tayo. Di ba? Eh pag nasa posisyon yung mga Duterte, nako, sigurado maglilipatan yan. Magugulat ka na lang isa-isa. Di ba? Kaya nga dyan, alam natin sa politika, hindi mo malalaman kung sino ang totoo sa'yo dyan, kung sino ang peki sa'yo dyan. No? Uso ang ano dyan eh, plastikan talaga eh. Baka meron nga dyan sumasama sa partido ni PBBM, kahit tayo niya sumama. Ay wala, no choice tayo eh, dito tayo. Para ligtas tayo. Ganun yan. Diba? O tapos pagka-IBP naku, nanalo na yung mga Duterte, ilipat tayo rito, naku. Yun yung sinasabi ni Sir Donmar na huwag na kayong babalik, kumbaga magkaroon naman kayo ng konting kahihiyan man lang sa sarili kahit Panindigan nyo yan. Kung nakipagkaalyado kayo ni Bongbong Marcos, panindigan nyo yan. Sa Bisaya pa, ulahirang mahay. Duterte. Para bang pinapakita nila, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. Ako, nanalo siya dahil ang taong bayan mismo ang nakipag-alyansa. Kaya nga, tama itong si Panelo. Remember Mr. President, yung mga partido na nakipagkaalyado sa inyo, remember this, hindi po ang partido ang magpapanalo sa isang kandidato. Ang magpapanalo po sa isang kandidato ay ang taong bayan. Ayun ang sinasabi ko. Yun na yun. Kahit lahat ng partido sa buong Pilipinas ay nasa iyo na lahat. Lahat ng sikat na tao ay nasa iyo na lahat. Nasa iyo na ang lahat. Ang tao pa rin ang may hawak ng timon. Ang tao pa rin ang siyang magdidesisyon kung sino ang kanilang iboboto at iuupo sa bawat posisyon. Diba? Hindi basihan ang partido. Hindi basihan ang mga kilalang tao na sumasanib o sumasama sa inyo. No, hindi ko inaano yung partido nila, 'di ba? Na yung kabila, hindi ko inaano. Pero syempre, wag maging kampante. Ang kailangan pa rin diyan is magkaroon kayo ng attachment sa mga tao, sa taong bayan. 'Di ba? Kahit wala kang partido, pero kung alam ng mga tao na meron kang magandang naidulot para sa kanila, kahit wala kang partido, 105% mananalo ka. Diba? Hindi mo na kailangan ng ganun karami. Hindi mo na kailangan ng sikat na tao. Kung alam ng mga tao na malaki ang nagawa sa amin yan, kaya gusto namin yan. Diba? Alam namin, natutulungan kami yan. Diba? Yun eh. Oh. Yan ang tandaan nyo. Kayong mga partido na nakipagkaalyado kay PBBM, baka magsisisi kayo. Baka yan ang dahilan ng ikatalo ninyo. Ha? Huwag kayong magsisisi sa huli. Ha? Tandaan nyo, ang mga Duterte po, malakas pa rin. Sobrang lakas pa rin sa taong bayan. Balikan nyo itong video na ito. Balikan nyo ito. Mananalo't mananalo ang mga Duterte. Tingnan nyo. Sa Duterte, Sinabi pa ni Attorney Panelo na suffering by comparison si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kakaibang tatak ng pamumuno na iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. kaya nakakaawa rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in a way because he's suffering by comparison. Correct. Totoo yung sinabi ni Panelo. Si Presidente Bongbong Marcos ngayon po, kaawa-awa. Naaawa ako kasi the Filipino people is comparing Tatay Digong and Marcos Jr. So, ang term na ginamit ni Panelo dito is suffering by comparison. Totoo yan. Nakukumpara talaga ng di ba sa dating vlog natin, in-explain natin yan? Hindi maiiwasan ng mga utak ng taong bayan na makukumpara nila
ang mga ginagawa ni Duterte at ni PBBM. Totoo yan, nagkakaroon talaga ng comparison sa ginawa ni FPRRD tsaka ni PBBM ngayon. No, para sa akin kasi naobserbahan ko, ang laki ng pinagkaiba nung panahon ni FPRRD tsaka panahon ni PBBM. Hindi ko nababanggitin kung ano yung mga pinagkaiba na yon. Pero mas nakukumbinsi kasi ako sa nagawa ni FPRRD noong mga panahon na yon. No? At syempre hindi lang siya kay FPRRD na ikukumpara. Na ikukumpara din si PBBM kay Apo Lakay. 'Di ba? Marami nagsasabi, hindi ganyan si Apo Lakay, hindi ganyan hindi ganyan mamuno, hindi ganyan mag-ano. Talaga si Apo Lakay talagang meron talagang 'di ba? May sariling paa, may sariling desisyon, talagang 'di ba? Ganon si Apo Lakay. Nakukumpara din siya doon na hindi niya nakuha yung ganon, 'di ba? Hindi niya minana ganto. Iba ang niya. Doon siya sa dalawang tao, para sa akin sa dalawang tao siya nakukumpara. Kay FPRRD tsaka kay Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? And Marcos Jr. is suffering that. PBBM, sinabihan ka na nga ni Tatay Digong na magtrabaho ka. If you don't like na ikukumpara ka ng taong bayan, magtrabaho ka. Oo. Ang hirap sa inyo, hindi nyo kasi pinakikinggan ang taong bayan. Ang hirap sa inyo, labas ng labas kayo sa iba't ibang bansa. Para sa akin kasi, kahit magtrabaho si PBBM ngayon, magtrabaho siya, o bumawi siya sa taong bayan, pero yung mga alitap-tap na nasa paligid niya is hindi nawawala. Hindi pa rin mapapansin kahit anong gawin ni PBBM . Diba? Natatakpan pa rin ng mga alitap-tap. Yung inis ng mga tao sa alitap-tap, tsaka yung mga ginagawa ng alitap-tap, tinatakpan yung ginagawa niya. Kahit gagawa ako ng tama, tutulong ako sa mga tao. Si PBBM gagawa ng tama, gagawa ng maayos, tutulong sa mga tao. Pero nandiyadyaan naman yung mga alitap-tap, bulong ng bulong. May kasabihan nga tayo, di ba? Malakas ang bulong. Ang hirap sa inyo, yung mga promises nyo during the campaign, hindi nyo tinutupad. E di tuloy, ang nangyari, mako-compare kayo kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong noon, lahat ng mga promises niya tinutupad. Lahat ng mga hinanaing ng taong bayan, pinakikinggan niya. At minsan, hindi niya ipinakita ng taong bayan na siya ay naglangkwat siya, nanood ng concert, kung ano-anong mga luxury na mga pinanggagawa. Walang ganyan si Duterte. Oo, kung tutuusin, yung termino ni FPRRD, yun yung terminong nakaka-stress. Talaga, sa pagiging presidente, nakaka-stress yung term ni FPRRD. Nandiyadyaan yung problema sa Marawi. Diba? Ang daming sinalubong ni FPRRD, pero nalagpasan yun. Naresolba yun. Diba yung sa Marawi tragedy na yun? Tapos dumating pa yung pandemic, pumasok sa bansa natin. Ang lalaki talaga ng bumangga kay FPRRD. Pero talagang hinarap ni FPRRD at tayo ay hindi niya pinabayaan sa mga panahon na yon. No? Kung iba ang presidente noon at merong mga alitap-tap na noon, nako, paano na tayo nung mga panahon na yon? Saan tayo pupulutin? 'Di ba? Yung ginawa ni Duterte dati, ipinakita ng taong bayan, ipinakita niya yung malasakit, nagtrabaho, pinakita, hahalikan yung mga batang may sakit. Si Pangulong Duterte, pumunta sa mga hospitals yung mga nasasaktang mga sundalo. Grabe yung ginawa. Yung Boracay, ipinakita ni Duterte na I have the authority to stop this functioning para linisin ko itong Boracay. Sa sobrang dumi ng Manila Bay dati na ilang presidente na ang nagdaan, nilinis ni Duterte. Oo. Tapos ngayon, makukumpara yan. Makukumpara yan kung gaano ka-weak itong ating presidente ngayon compared to former President Duterte. Napakatindi ng dating ng Duterte. They clamor, they are hungry, they are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. Samantala, ipinunto naman ni Atty. Panelo na sakaling at tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo, kasama ang kanyang ama bilang Vice Presidente sa Wala na, tapos na. Tapos na ang laban. 2028 ay paniguradong game over na ang lahat sa mundo. Game over talaga. Marcos Jr., tingnan nyo ito. Pakinggan nyo ito.
talagang masyak ka, mawiwindang ka kapag Duterte tandem na ang ang mangyari. Wala na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbulakay Balitang Pinoy TV, at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbulakay Sir Don Mar TV. Ayan ha, VP Sara, no, for President and FPRID for Vice President. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol doon sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.